Matthew 18:1. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi, "Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit." Magandang umaga mga kapatid. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay hanggang ngayon ay kayo ay panatag at walang pagkabahala sa mga patuloy na nangyayari sa ating sanlibutan. Habang dumadaan ang panahon, lalong nagiging magulo ang sanlibutan. Hindi natin malaman kung ano ang magiging katapusan ng krisis na ito. Sa Amerika, nagpapasimula ng mag-alsa ang mga tao, ang mga mamamayan. Ayaw nilang sundin ang mga kautusan ng kanilang pamahalaan. Nais nila na magpatuloy sila sa kanilang buhay sa kabila ng mga banta ng virus na ito. Nais nilang mamuhay sa kanilang sarili kung ano man ang mangyari, na sila ang masusunod, hindi ang kanilang pamahalaan. Dito naman sa Pilipinas ay ang pamahalaan ang siyang nasusunod, subalit marami ang ayaw sumunod. Hindi natin malaman kung ano ang dapat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaisipan sa bagay na ito. Ang tanging nalalaman natin ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang makapag-aayos lamang ng mga kaguluhang ito. Wala nang iba pa. Kaya nga, ipanalangin natin ang kaniyang mabilis na pagdating. At kung sakali man na hindi pa ito ang panahon, ay tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat tumayo, manindigan sa ating pananampalataya. Ipakita natin sa ating kapaligiran na may Diyos na makapangyarihan, na kung ang sanlibutan ito lamang ay kikilalanin siya, ang ating Panginoong Jesucristo bilang sinugo ng Diyos sa lupang ito, at ibibigay sa Kanya ang buong pagkilala at buong pagsamba. Maaayos na lahat ang kaguluhan ng sanlibutan ito. Kung sakali na ipahintulot ng Diyos na makaraos ang krisis na ito, hindi na magkakaroon ang sanlibutan ng dating pamumuhay. Magkakaroon ng panibagong pasimula ang buong sanlibutan. At ito ang pagkakataon ng mga anak ng Diyos na sa panibagong pasimulang ito ng sanlibutan ay makita, maramdaman ng mga tao ng sanlibutan ito ang presensya ng mga anak ng Diyos. Dapat nating ipakita sa pamamagitan ng ating pananalita
ng ating pamumuhay, ng ating mga pagkilos, at ng ating pakikisama sa kanila. Ang ginawang pagbabago ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat ay tapos na ang ating pananahimik. Tapos na ang ating pamumuhay sa isang tabi. Ating tayuan ang mga bagay na nais ng Panginoon na tayuan natin sa pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ito. Marami ang dinadakila ng sanlibutan ito, mga matataas na tao, mga mararangal, mga taong gumagawa ng mga kadakilaan, mga bagay na hinahangaan ng mga tao, pinapalakpakan. At habang sila ay nagpapalakpakan sa kanilang mga sarili, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa sa isang tabi. Ang ating panahon ay katulad ng panahon ni Noah, na nang makita ng Diyos ang kasamaan ng buong sanlibutan, tinawag niya si Noah at sinabi na gumawa ka ng isang malaking na daong, sapagkat dumating na sa akin ang kasamaan ng sanlibutan ito at ito'y aking gugunawin. Gumawa ka ng malaking daong upang ang iyong pamilya at ang mga piniling hayop ay maligtas. Sa panahong ito ay nakikita natin na napakasama ng sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ay tumalikod sa Diyos at tinanggihan niya ang paraan ng Diyos upang iligtas ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo bilang mga tinawag at pinili ng Diyos ay tinatawag ng Panginoon upang katulad ni Noah tayo ay magsumikap na akayin natin ang mga kaluluwa sa daong ng kaligtasan, ang ating Panginoong Jesucristo, upang bago niya ibuhos ang kanyang lupit ng pagpaparusa sa sanlibutan ito, ay marami sa mga kaluluwa, lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, mga kakailangan, ay maakay natin sa daong ng kaligtasan. Dahilan sa kalamidad na ito, natutunan ng mga tao sa buong sanlibutan ang sumunod sa protocol na ibinibigay sa kanila ng kanilang pamahalaan upang sila ay maligtas sa virus na ito. Ang ating Panginoon, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ay nagbigay ng protocol upang sundin ng mga tao, upang sila ay makabalik sa kanyang sinapupunan, makabalik sa piling ng Diyos, at sila ay maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Subalit ating nakikita sa buong sanlibutan na ang mga tao ay hindi sumusunod sa protokol, at ang mga iglesia, ang mga relihiyon ay siyang nangunguna sa paglayo sa protocol na ito ng Diyos. Naglagay sila ng mga ordinansa, seremonya, ritual, tradisyon, mga kapistahan,
at iba't ibang mga bagay tungkol sa kanilang relihiyon, sa kanilang iglesia, na isinaisan tabi nila ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga salita niya, ang kanyang mga kautusan. Maging ang banal na Espiritu ay nawala ng bahagi sa kanilang mga buhay. Sila, ang mga tao, ay pinangunahan ng mga tao sa kanilang sariling mga kaparaanan at iniiwan nila ang paraan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Bawat isang relihiyon, bawat isang iglesia, bawat isang denominasyon ay naglatag ng kanya-kanyang protokol na ipinasusunod sa mga tao. Inilagay nila sa kanilang mga kamay ang paghatol kung sino ang pupunta sa langit at kung sino ang pupunta sa impyerno. At ang mga salita ng katotohanan ay nabaliwala sapagkat nagkanya-kanya ang tao ng interpretasyon. Nagkanya-kanya ang mga tao ng pamamaraan. Kaya ang tunay na pananampalataya ay natakpan ng katapatan sa kanilang relihiyon, sa kanilang iglesia, at sa kanilang denominasyon. Kaya nga, nangangailangan na sa isang panibagong pagpapasimula ay ating liwanagin, ating tingnan ano ba ang protocol na ito na ibinigay ng Diyos para sa atin, para sa sanlibutan ito, upang tayo ay maligtas sa kapahamakan. Doon sa binasa natin kanina, binanggit ng ating Panginoon sa mga tao na kanyang kausap na maliban na ang tao ay maging katulad ng isang bata, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Ito rin ang sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, isang mataas na tagapagturo ng kautusan sa pinakatuwid na relihiyon ng panahong iyon. Nang siya ay dumalaw sa ating Panginoon isang gabi, tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, papaano ako makapapasok sa kaharian ng langit? Ano ang sabi ng Panginoon? Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Malibang ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tanong ni Nicodemus, ako ba ay kailangan bumalik pa sa tiyan ng aking nanay? Ang sabi ng ating Panginoon, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, kailangan ng isang tao upang siya ay maligtas, ay magkaroon ng isang panibagong pasimula sa kaniyang buhay. Ang ating buhay sa sanlibutan ito ay napuspos ng kasalanan mula sa ating pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Ang lahat na ginawa at ginagawa natin ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo, na ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, kailangan natin pag-aralang mabuti
ang protocol na ito na sinasabi ng Panginoon. Una, bumalik ka sa iyong pagkabata. Nang panahong ikaw ay wala pang malay, hindi mo pa alam ang maganda o masama. Hindi mo pa alam ang mayaman at mahirap. Hindi mo pa alam ang mabuti at masama. Wala kang malay sa anumang bagay sa sanlibutan ito. Dito ka magpasimula sa pamamagitan ng pagtatakwil mo sa iyong buhay, ng pagtalikod mo, ng pagkamatay mo sa iyong buhay. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Si Apostol Pablo ay isang Pariseo, ang pinakatuwid na sekta ng relihiyon ng panahon ngayon. Siya ay isang abogado. Siya ay isang guro, isang tagapagturo ng kautusan. Siya ay isang leader na sinusunod. Siya ay may authority. Subalit sinabi niya, nang makilala ko si Kristo, ang lahat sa buhay ko ay pawang naging dumi. Dumi. Mahirap banggitin kung ano ang tunay na duming ito. Yung bagay na iniiwasan mong maapakan. Ito ang buhay ni Apostol Pablo na tinitingala siya ng sanlibutan ito. Hinahangaan siya, pinapalakpakan siya. Subalit nang makita niya ang kadakilaan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, itinuring niya ang kaniyang buhay na dumi, mabaho. Ito ang nais ng Panginoon. Ito ang unang hakbang na makita natin ang ating sarili at ating sikaping talikuran ito. Ihingi ng tawad sa Panginoon, manikluhod sa Panginoon na tayo ay patawarin sa lahat ng mga ginawa natin. Ang pangalawa, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip nating tanggapin na si Kristo ang nag-iisang anak ng Diyos na pinababa ng kaniyang Ama mula sa langit upang tubusin, upang bilhin at bayaran ang ating mga kaluluwa dahilan sa ating mga kasalanan. Na ibinigay niya ang kaniyang buhay. Pinatigis niya ang kaniyang dugo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng kaparusahan ay inako niya. Mga kaparusahang dapat tayo ang siyang tumanggap ay inako niya doon sa krus upang hindi na natin ito maranasan. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ating ilakip ang ating mga buhay. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo, na ako ay patay na. Ako ay kasamang namatay ni Kristo doon sa krus. At ang ikinabubuhay ko ngayon ay ang buhay ni Kristo. Ito ang dapat nating gawin. At ating sundin ang lahat ng kaniyang mga iniuutos, ang kaniyang mga salita.
Sinabi niya sa aklat ng Juan, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumampalataya doon sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan pa. Hindi na siya haharap sa hukuman ng Diyos, kundi siya'y inilipat na mula kamatayan patungo sa buhay." Mula sa daigdig na pisikal, kung saan tayo ay nabubuhay sa ating lupang katawan, laman, na punong-puno ng karamutan, pagka makasarili, kayabangan, mga pagnanasa, mga bagay na matataas nating ambisyon. Nais natin ang kalayawan ng ating mga katawan. Tayo ay inilipat ng Diyos sa daigdig ng Espiritu, kung saan isinuko natin ang ating laman, ang ating mga buhay sa Espiritu ng Diyos, upang siyang manguna sa atin, upang tayo ay kanyang baguhin mula sa ating pagiging makasalanan, na tayo ay dalhin niya sa pagiging banal, pagiging matuwid, pagiging mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, handang magsakripisyo para sa kaligtasan ng ating kapwa. Paano naman tayo makapamumuhay sa daigdig ng Espiritu kung tayo ay nasa mga katawang lupa pa? Tayo ay nabubuhay pa kasama ng mga taga-sanlibutan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, "Bagamat nakilala namin si Kristo sa laman, ngayon ay hindi na ganoon. Bagamat nakikilala namin ang bawat isa sa laman, ngayon ay hindi na ganoon." Ang relasyon ng bawat isa na tinubos ng dugo ni Kristo ay relasyong espiritual. Sila ay nasa pamilya ng Diyos, at sila ay hindi na tagalupa, kundi ang kanilang pagkamamamayan ay nandoon na sa langit. At sila ay mabubuhay dito sa lupang ito, na ang pinakamahalaga sa kanilang buhay ay ang mga bagay na espiritual. Iniwan na nila ang pagnanasa ng laman, ang luho ng laman, ang kanilang ambisyon sa kanilang mga buhay. At nagkaroon sila ng bagong direksyon, na ang pagnanais nila ay sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na ang paghayo sa sanlibutan ito upang ipangaral ang mga salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan, upang ang mga taong kaaway ng Diyos ay ipagkasundo nila sa ating Ama, upang mabalik sila sa sinapupunan ng Diyos at sila'y maligtas sa kaparusahan. Ito yung pinakamahalaga sa lahat na iniatang sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kung ang isang tao na ipinanganak na sanggol sa sanlibutan ito ay kailangang alagaan, pasusuhin ng kanyang ina, pakainin ng mga masusustansyang bagay, turuan ng mga bagay na nauukol sa sanlibutan ito. Ang isang tao na ipinanganak sa pamilya ng Diyos ay nangangailangan din ng pag-aalaga
na siya ay lalago, na siya ay titibay sa kaniyang pananampalataya, sa kaniyang buhay espiritual, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ng mga pagtuturo ng mga bagay na kailangan niya sa kaniyang buhay sa paglilingkod, sa pamamagitan ng mga nauna sa kaniya. Kaya nga tayo ay patuloy na nag-aaralan ng mga salitang ito upang ating magampanan ang mga bagay na nais ng Diyos para sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran nito ay gawin ninyo. At ang lahat ng inyong kailangan sa buhay na ito ay ibibigay ko sa inyo. Ako na ang bahala sa inyong buhay. Huwag kayong matakot na iwanan ninyo ang buhay ninyo sa sanlibutan ito, sapagkat kayo ay nasa kamay na ng Diyos, at ang Diyos ang uukit ng inyong buhay. Sino ba ang pinakamagaling na maaaring umugit ng buhay ng tao? Kayo ang sanlibutan ito o ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ito? Nais kong manawagan sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos na natubos ng dugo ni Kristo. Mga Kristiyano na naaanod sa agos ng sistema ng sanlibutan ito, na nakalimutan na ang pangunahing responsibilidad kung bakit tayo ay iniligtas ng Diyos ay upang gampanan natin ang iniwang gawain ni Kristo dito sa lupa bago siya umakyat sa langit, na ipagkasundo natin ang mga tao, ang mga kaluluwang makasalanan ng sanlibutan ito sa ating Ama, upang sa pagdating na muli ng ating Panginoong Jesucristo, upang hukuman na ang kasamaan ng sanlibutan ito, marami tayong maakay na kaluluwa at mailigtas sila sa tiyak na kaparusahan doon sa impyerno. Tulungan tayo ng banal na Espiritu. Alisin ang ating pagkatakot. Gisingin tayo sa ating pagkatulog. Nawa ang kalamidad na ito ay maging isang mabigat na pagpapaalaala sa atin na tayo ay mayroong isang napakalaking responsibilidad na dapat nating gampanan. Nawa mangusap sa atin ang banal na Espiritu upang tayo'y sama-sama na buong puso, buong kaluluwa, buong buhay na maglingkod sa Kanya, upang sa pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo, may galak ang Kaniyang mukha na tanggapin tayo sa Kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng Diyos. Maraming salamat po.